Sana boss ay mabasa ninyo itong kwento. Taga Laguna pala ako. Birthday noon ng anak ng isang tropa namin. 2:00 pa lang ng hapon ay nagiinuman na kami. Pagdating ng 12:00 ng gabi, halos lasing na kami pero walang sukuan at bawal pasyente sa ganong sitwasyon. Maingay na nga kami noon. Nagkakantahan at nagyayabangan pa. Kaso, medyo nagalit yung asawa ng tropa namin na si Mark kasi di daw maatulog yung mga anak nila na maliliit pa nung time na yon. Kami naman, bitin pa sa inuman. Nag-isip kami kung saan kami lilipat ng pwesto. Hanggang sa nalipat kami sa abandonadong bahay ng lola ni Mark. Di pa naman talaga ako lasing nun, tipsy lang, kaya alam ko pa yung mga nangyayari. Mga 2 taon na raw patay yung lola ni Mark pero walang tumitira sa bahay na yon kasi haunted daw. Wala naman sa amin kung haunted yon. Ang mahalaga ay makainom kami kaya pumayag na kami nun. Dinala namin yung mga case ng beer sa kapulutan kasi malapit lang naman yon sa bahay ni na Mark. Pagdating, walang kuryente. Kaya buti na lang ay may dala kaming malaking flashlight tapos may mga cellphone naman kami. Tuloy ulit ang kwentuhan. Hindi naman nakakakilabot yung bahay dahil hindi rin sobrang luma. Mukha lang vintage pero maayos pa. Nakabalot na mga tela yung mga gamit. Di na namin tinanggal kahit sa sofa na yung inuupuan namin. Mga bandang 1:00 siguro yon ay tuloy pa kami sa inuman. Mas naging maingay pa nga kami kasi kampante kami na wala nang sisita sa amin kasi hindi naman kami rinig sa labas at malalayo yung mga bahay. Tuloy lang ang kwentuhan hanggang sa biglang napunta yung usapan sa katatakutan. Sinimulan ko na kasi trip ko talaga yung matakot yung isa naming tropa na halos mangyak-ngyak pa. Di nagsimula na ng kwentong katatakutan. Hanggang sa tinanong namin si Mark kung ano yung kwento ng bahay ng lola niya, kung bakit sinasabing haunted. Nung una nga, ayaw pa niyang ikwento, pero napilit lang namin. Sabi niya, mula nung mamatay yung lolo niya, wala nang ibang tumira sa bahay na yon maliban sa lola niya. Parang ayaw yata ng lolo niya na may ibang tao na pumapasok sa bahay. Kahit nga raw katulong o personal nurse ng lola niya, minumulto daw ng lolo niya. Minsan daw, nalalaglag sa hagdan o pinaglalaruan ng kung ano hanggang sa umalis na lang dahil sa takot. Dahil daw doon, walang nag-alaga sa lola niya kahit mga kamag-anak. Nung time na yon ay hindi pa nakakalipat doon sa malapit na bahay sina Mark at ang pamilya niya. Kaya hindi sila madalas makadalaw sa lola niya. Saka lang nila nalaman na patay na nung namaho na sa kwarto kasi wala ngang nakakapag-check sa kanya. Di na lang daw yun sinabi sa iba kasi kahihiyan daw ng pamilya na baka sabihing pabaya sila. Kahit lasing na yung mga tao, talagang napatahimik dahil doon sa kwento ni Mark. Paano ba naman, ang dark kasi ng kwento niya. Tapos, nagsimula nang mas magtakutan pa yung mga tropa namin. Halo-halo na yung kwento. Di mo nga alam kung totoo o gawa lang ng imagination dahil nga yung iba lasing na. Inabot na yata kami ng 3:00 noon. Mas naging iba na nga lang yung paligid nung 3:00 kasi nagulat kami nung may marinig kami bumagsak na gamit. Natahimik kaming lahat. Wala na rin kaming music noon kasi lobat na yung battery ng speaker. Nagsalita na lang ulit ako para medyo mawala yung takot namin. Magkukwentuhan pa sana ulit kami nang biglang may bumagsak na naman. That time, hindi na siya tunog nang bigla na lang bumagsak. Yun bang parang may hinagis na o yung sadya? Nagkatinginan na kami nun. Tas naisip ko na baka mas magandang magsiuwian na kami. Naalala ko kasi noon yung kwento ni Mark kani-kanina. Naisip ko na baka nga totoong haunted yung bahay ng lolo at lola niya. Tapos nagambala namin sila sa tagal at ingay namin. Inaya ko na silang maglikpit nun para makauwi na. Siguro nakaramdam din ng takot yung mga iba naming tropa kaya ang bilis silang pumayag. Nagsimula na kami magpulot ng mga kalat ng chicherya at bote ng alak. Nagulat kami
kasi biglang may tunog ng nabasag. Tapos namatay bigla yung ilaw ng flashlight. Naging sobrang dilim tuloy ng paligid. Kinapa ko yung phone ko para mag-on sana ng flashlight pero di ko agad makita. Habang kinakapa yung bulsa ko, may naramdaman na lang akong parang may malamig na humawak sa braso ko. Akala ko noon ay tropa ko lang kaya di ko pinansin. Pero nung bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa may ulo ko, napaisip ako na baka hindi lang simpleng guni-guni lang yon o dahil lasing lang ako. Iba na yung kabog ng dibdib ko noon. Literal na ramdam ko yung kilabot na gumapang mula sa likod ng ulo ko sa batok pababa sa may likuran ko. Hindi ko na nga maitago yon kaya sinubukan ko na magsalita pero parang natuyuan ako ng laway. Sinubukan kong tumayo pero halos mawalan ako ng balanse dahil sa dilim at takot na naramdaman ko. Pairamdam ko nga noon may mga mata na nakatingin sa amin na nagmamasid mula sa kadiliman. Hindi pa kami nakakatayo lahat nang biglang sumigaw si Jomar na nasa tabi ko noong mga oras na yon. Hindi ko maaninag yung mukha niya pero dinig ko yung takot sa boses niya. Sinabi niya na may humawak daw sa binti niya. Sa puntong yon, naramdaman ko rin na may malamig na bagay na dumadampi sa binti ko. Saka biglang napasigaw din yung isa naming tropa dahil may humihila daw ng shorts niya. Pinagsabihan pa nga kami ni Mark na wag nang magtakutan at baka may isa lang sa amin yung nanditrip kasi nga madilim. Pero habang nagsasalita siya, napatigil siya bigla. Saka siya napasigaw na tumakbo na kami. Hindi ko alam kung anong nangyari noon pero talagang otomatikong gumalaw yung paa ko paalis. Di ko na nga naisip yung mga kalat namin at talagang nawala yung amats. Nagsimula na kami magpanik noon. Nagmadali na nga silang tumayo para lumabas ng bahay. Literal na ramdam at rinig ko yung kabog ng dibdib ko. Sumagi pa nga yung paa ko sa may lamesa habang papatakbo palabas. Parang bawat sulok ng bahay na yon ay haunted. Halos madapa-dapa pa nga kami pagkalabas ng bahay. Kaso, nagtaka kami kasi wala si Benji. Naglakas loob naman noon si Mark na pumasok ulit sa loob. Nagulat na lang kami kasi akay na niya si Benji palabas. Dumudugo yung ilong niya. Nabagok daw kasi siya dahil nadulas nung tumatakbo kami. Di ko naman yun napansin kasi nga madilim at takot na ako. Dumiretso kami sa malapit na ospital. Parang nawala lahat ng alak sa katawan namin dahil sa kilabot. Sa totoo lang, nagkasisihan pa nga kami dahil sa nangyari. Nagturuan pa kung sino talaga yung nanakot. Para lang siguro mawala sa isip namin na minulto kami. Mabuti na lang din at walang nangyaring masama doon sa tropa naming nabagok dahil sa trip naming barkada doon sa abandonadong bahay na haunted. Itago niyo na lang ako sa pangalang Choi. Kwento ko lang yung nangyari sa barkada namin noong 2022. Merong luma at gutay ng bahay sa dulo ng kalsada. Ang naatira doon ay si Aling Marita. Matagal na raw yung tinakasan ng bait kasi ang sabi sa chismis, pinabandona ng asawa niyang nag-abroad tapos namatayan pa ng anak kaya nabaliw. Sobrang talino nga raw niya dati. Pero tumanda na lang siya na andoon na lang sa sira-sirang bahay niya. Lagi lang siyang nasa tapat ng bahay. Parang wala sa sarili. Laging nakatingin sa malayo. Madungis ang itsura na alam mong di naligo ng matagal. Hilig naming pagtiripan ng barkada si Aling Marita. Pero hindi naman namin siya sinasaktan. Yung para bang kinekengkoy lang namin siya. Pinapasayaw at minsan pinapagkwento ng kung ano-ano. Yung iba nga sa amin ay parang trip pa siya takutin. Minsan binabato yung bahay niya. Tas tuwang-tuwa sila pag nakikita nilang lumalabas si Aling Marita at hinahanap kung sino yung nambato. Parang bata lang na nawawala. Hanggang sa di namin napansin na malala na pala kami.
Nakainom kami nung gabing yon. Tapos wala na talaga kaming trip gawin. Sabi ng isang tropa namin ay subukan daw naming takutin si Aling Marita at i-video gamit yung cellphone niya. Natawa pa nga ako noon kasi akala ko joke lang nila. Nagulat ako nang magsitayuan sila at naglakad papunta sa bahay ni Aling Marita. Dahil nga ayaw ko namang maging KJ ng barkada, kaya sumama na lang din ako. Nasa tapat kami ng bahay niya dahil wala naman siya sa labas. Siguro kasi madaling araw na rin yon, kaya baka tulog na. Kinatok namin ng kinatok yung pinto, tapos nagtago kami sa gilid. Bigla siyang lumabas na parang kaagising lang. Papasok na sana siya ulit sa loob nang bigla namin siya nilapitan, sabay sigaw ng "Hu!" Yung sumunod na nangyari ay hindi ko malilimutan. Bigla siyang nagkulap sa harap namin. Ginising namin siya pero parang hindi na siya humihinga. Nagsimula na magtakbuhan yung mga tropa ko. Tapos ako napatulala lang doon. Nung medyo mahimasmasan, dali-dali akong pumunta ng barangay para humingi ng tulong. Ang sabi ko na lang, pagdaan namin doon, nakita naming nakahiga sa tapat ng pinto si Aling Marita. Wala rin namang nakakita sa amin na ginulat siya kasi wala siyang kapitbahay. Nung pinuntahan na nung barangay tanod, sa kanila nakumpirma na wala na ngang buhay si Aling Marita. Baka raw inatake sa puso kasi matanda na. Baka kung ano-ano daw yung mga nakita. Grabe yung konsensya ko noon na hanggang ngayon ay dala ko pa rin. Gusto ko sanang aminin sa mga tao na kami yung may kasalanan, pero tinakot ako ng ibang barkada na bubugbugin daw yung magsusumbong at para din naman daw sa kapakanan namin yon. Sobrang bigat sa pakiramdam, pero bukod doon, hindi ko alam kung dahil lang ba sa konsensya ko, pero simula nung araw na yon, lagi nang may kakaiba sa pakiramdam ko. Madalas ko kasing napapanaginipan si Aling Marita na sinasakal ako. Bukod doon, palagi akong may nadidinig ng mga kaluskos sa bahay. Akala ko pusa lang o kung ano, pero pagtingin ko wala namang iba. Habang tumatagal, palala ng palala yung nararamdaman ko. May mga pagkakataon pa nga na para bang may bumubulong sa akin habang tulog. Yung nakaraang linggo nun, yung pinakamalala. Tulog ako nun, pero nagising ako dahil may naramdaman na malamig sa mukha ko. Naalimpungatan ako. Pagdilat ko, kita ko yung mukha ni Aling Marita na nakangiti ng malapad sa akin. Di ako makagalaw at makasigaw, yung para bang naatali ako sa kama. Saka ako huminga ng malalim, napapikit at nagdasal. Alam ko nung mga oras na yon na nag-i-sleep paralysis ako. Naiiyak na rin ako noon habang nagdadasal. Para na nga akong may ihi sa takot noon. Nung maagalaw na ako, tinawagan ko yung mga tropa ko at tinanong ko sila kung nangyayari din ba sa kanila yung nangyayari sa akin. Ang sabi nila ay oo daw at mas malala pa. Binalak namin noon na sama-sama nang humingi ng tawad dun sa puntod ni Aling Marita. Baka sakaling tigilan na niya kami. After nung gabing yon, nagkumpisal ako, nagdasal at nagsindi ng kandila si Aling Marita. Alam kong walang kapatawaran yung nagawa namin sa kanyang panggugulat, dahilan ng atake niya sa puso. Pero sana dumating yung araw na makabawi kami kahit papaano sa kahit anong paraan man yon. Hindi na siya nagpaparamdam sa amin sa ngayon. Sana nga talaga naatawid na siya sa liwanag at napatawad na niya kami. Habang buhay ko siguro tong dadalin. Magandang araw po. Ako si Nadine. Nangyari ito nung high school pa lang kaming magbabarkada. Nagkayayaan kami ng mga kaibigan kong sina Alex, Bea at Carlo. Wala kasi kaming klase. May meeting yung mga teachers, kaya naghanap naman kami ng mapaglilibangan. Naisip namin na subukan yung spirit of the coin na nadidinig lang namin noon sa mga kwento.
trip lang. Total walang magawa. Naghanap kami ng tahimik na lugar sa school namin noon sa Mandaluyong. Naarating kami sa lumang bodega sa likod ng gymnasium. Tanda ko pa na madilim doon sa kamaalikabok na, pero wala naman yun sa amin. May dalang papel at ballpen si Bea. Sinulat niya ang mga letra ng alphabet, numbers at yung words na yes and no. Tapos niligay namin sa 10 pesos na coin. Bago pa pumunta doon, napag-usapan na namin kung paanong gagawin yung game. Kaya alam na namin kung paano mag-spirit of the coin. Nagpustahan pa nga kami kung totoo o hindi. Umupo kami sa sahig ng bodega. Naghawak kamay muna kami at nagdasal. Baka kasi totoo yung mga kwento na may masamang espiritu dun sa school namin. Tapos nilagay na namin yung mga daliri namin dun sa coin. That moment, ramdam kong bumigat yung energy, pero kinibit balikat ko lang. Si Alex yung nagtanong, "Nandito ka ba?" Naramdaman namin na gumalaw yung coin. Sa una, akala ko biro lang ni Alex. Akala ko may isa lang talaga sa amin ang nagtutulak dun sa coin. Pero bumigat yung daliri ko. Pati nga rin sila ay naramdaman yon. Yung parang may naadagan sa hintuturo namin. Nung tiningnan ko yung mukha nila, seryoso silang lahat. Gumalaw yung coin papuntang yes. Nagkatinginan kami at nagulat. Medyo lumakas yung kabog ng dibdib ko, pero usapan namin bago kami magsimula nun na hindi pwedeng pag natakot aalis na lang bigla kasi bawal daw yon. Hindi namin alam kung ano yung sumunod na gagawin, pero tinuloy pa rin namin. Tinanong namin yung pangalan ng espiritu. Ang sagot niya, L-U-Z, Luz. Tinanong namin kung bakit siya nandito. Sumagot siya ng T-R-A-P-P-E-D, trapped. Ramdam ko rin yung kaba nila. Mas bumilis pa yung tibok ng puso ko that time. Sumasakit na nga rin ng onti yung hintuturo ko kasi medyo mainit na hindi ko maintindihan. Tinanong naman ni Bea kung paano siya natrap. Gumalaw ulit yung coin sa mga letrang D-I-E-D, died. Mas lalong bumigat yung hangin sa paligid. Lumingon-lingon kami kasi takot kami na baka mamaya katabi na pala namin yung Luz na espiritu. Hindi namin alam kung babae o lalaki ba siya, pero parang babae. At kung anong edad kasi di namin natanong. Bigla kasi kaming may narinig na naglalakad. Natakot na rin ako nun. Pero hindi naman pwedeng basta alisan ko na lang dahil baka masira yung laro. Niloloko ko na lang rin yung sarili ko na baka talaga isa sa amin yung nagdadala lang sa mga letters na yon. Naka-ponytail ako nun, kaya ramdam ko talaga yung lamig sa batok kahit naman mainit nung mga panahon na yon. Napahawak pa nga ako sa batok kasi parang may kung ano sa likod ko. Yung para bang may sumisinghot o umaamoy kahit wala namang iba. Nagsabi ako sa kanila na masama na yung feeling ko sa ginagawa namin at baka kailangan na naming tigilan kasi nakakatakot na. Halata din naman sa mga mukha nila na takot na rin sila. So nag-decide na kami na itigil yon. Pero nung subukan naming tanggalin yung mga daliri namin dun sa 10 peso coin, hindi kami makagalaw. Pare-pareho kami. Parang may pumipigil daw sa amin. Nagsimula na kaming kilabutan ng sobra nun. Ako nga, medyo nangangatog na. Ramdam ko na yung pawis sa noo ko at yung kaba. Tumingin ako sa paligid. Baka kasi may makakita sa amin at matulungan kami. Pero walang ibang tao bukod sa aming magtotropa. Nagsisihan na rin kami kung bakit pa namin ginawa yung larong yon. Kahit na lahat naman kami ay sumang-ayon. Nilalamig na ako na di malaman kung dahil ba sa nervyos o dahil sa baka may spirito na pumapaligid sa amin. Nagtatalo pa kami kung tatanungin pa ba namin kung anong maitutulong namin. Kasi baka mamaya hindi na namin kaya tapos magalit lang yung multo. Nagsimula na lang ako magdasal noon ng tahimik. Hindi ko na kasi alam ang gagawin noong mga oras na yon. Bigla na lang gumalaw ulit yung coin. Dahan-dahan ulit na dinadaan yung letrang L, E, A, V,
E. Leave. Parang humigpit palalo yung kapit namin sa coin. Pero napansin ko na parang nawawala na yung bigat sa mga daliri namin. Unti-unti ay naagalaw na ako at pati rin sila. Agad na kaming tumayo at lumabas ng bodegang yon. Hindi na nga kami lumingon. Talagang walang usap-usap kami nagsitakbuhan paalis. Simula nun, hindi na kami bumalik pa sa bodega. Nagkasundo rin kami na wag nang ulit uulitin yung spirit of the coin. Hindi naman kasi talaga laro yun. Nagtatawag ka lang ng espiritu na maaaring gumambala sa inyo. Hindi namin maintindihan kung anong nangyari. Pero ang alam namin na hindi na namin gugustuhin pang maulit yon. Hanggang nga ngayon, kapag naaalala ko yung nangyari sa amin many years ago, kinikilabutan pa rin ako. Sabi nga ng ibang pinagkwentuhan namin, baka mamaya nasundan kami ng multo. Kasi hindi namin natapos ng maayos yung spirit of the coin. Pero wala naman nang nagparamdam simula nun. At sana nga, yun na yung huli. Hindi na namin uulitin pa yung trip na yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat po kung inyong mabasa. Hello po sir. Ako si Red, taga Manila. Mahilig kami sa kung ano-anong trip ng mga tropa ko. Pero may isa kami na hindi ko makakalimutan. Gabi nun, naisipan namin pumunta sa abandonadong bahay ng pamilya ng tropa namin. Dati kasi ay pinapaupahan nila yon hanggang sa maging abandonado na lang sa di ko malamang dahilan. Yung bahay na yon, malaki pa dati. Pero ngayon ay parang bodega na lang na puno ng alikabok at mga lumang gamit. Siyempre, matagal na namin gustong subukan kung totoo nga yung kwento na nadinig namin sa lugar na yon. Kaya naisip namin, bakit hindi kami maglaro ng tagu-taguan? Nangyari pala to mga 12 years ago na. Game naman yung mga kasama ko. Masaya pa nga kami nung una. Di namin alam na na-trauma pala kami pagkatapos. Si Jay yung nagpresenta na siya daw muna yung taya. Pustahan pa nga kami na kung sino yung huling matataya, siya yung bibili ng gin. Habang nagbibilang siya, nagtakbuhan na kami para maghanap ng matataguan. Nakarating ako sa isang kwarto na puno ng lumang gamit. Sumiksik ako sa likod ng isang malaking aparador. Tahimik doon at dinig ko mismo pati yung paghinga ko. Naramdaman ko na may tao sa kwarto kasi narinig ko yung kaluskos. Kinabahan naman ako at tinakpan ko yung bunganga ko para di marinig yung paghinga. Kaso, nung sumilip ako sa may butas ay wala namang tao. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko yung sigaw ni Ana. Takbo agad ako palabas ng kwarto. Nakita ko siya sa may hagdan. Nanginginig at takot na takot. Sinabi niya na may nakita siyang anino na dumaan sa likod niya habang nagtatago siya. Tinawanan na lang namin kasi akala namin ay praning lang dahil takot mahuli ni Jay. Pilyo talaga kami nung teenagers nun. Nagpatuloy na lang kami sa paglalaro pero nag-iba na yung timpla ng paligid nun para sa akin. Medyo kilabot yung naramdaman ko. Ayoko lang umamin nun. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko naman yung sigaw ni Miko mula sa taas. Napamura na nga ako nun kasi di ko alam kung ano na naman yung nangyayari. Nagsilabasan kami sa pinagtataguan sabay punta sa taas. Kita namin siyang nakatayo lang at tulala. Nung lumapit kami, nagulat kami kasi umiiyak na si Miko. Saka siya nagsabi na may nakita raw siyang bata na patakbo-takbo habang nagtatago siya. Tapos, nung lumingon daw yung bata, wala daw itong muka. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi niya. Naisip kong baka may nagpaparamdam talaga sa bahay na yon. Tapos, nakikisabay sa amin habang naglalaro. Habang binaba namin si Miko, biglang nawala si Paul at Jay.
Hinanap namin sila sa buong bahay pero wala talaga sila. Habang naghahanap, pakiramdam namin pinaglalaroan kami ng kung sino o ano kasi bigla naming narinig yung may sumasarang aparador o kaya pintong nagbubukas. Nasa basement na kami nang makita namin si Paul na naasiksik sa isang sulok. Nanginginig at namumutla pa. Ang sabi niya, may narinig daw siyang boses na tinatawag yung pangalan niya. Nung nilapitan niya raw, nakita niyang bata yung tumawag pero pang malaking lalaki yung boses. Dahil sa taranta, si Ana narinig kong nagdadasal na. Yung pakiramdam na naiihi ka na ewan, mababaliw ko na rin kasi baka mamaya nasa likod mo na yung nilalang o yung multo. Kaya para kaming magnet noon na nagkumpulan. Hindi na nga namin alam kung anong gagawin. Gusto na naming umalis noon pero hindi pa namin mahanap si Jay. Baka nagtatago siya noon. Di naman namin siya pwedeng iwan basta lang. Balik kami sa taas doon sa mga kwarto. Dinig namin yung mga yabag dahil gawa sa kahoy yung sahig. Sunod-sunod yun na mabibilis na yabag. Pinuntahan namin yung pinanggagalingan ng tunog at nakita namin si Jay na atayo sa gitna ng sala. Nakatingin lang siya sa amin. Walang kibo at parang wala sa sarili. Di gaya ng iba wala siyang kwento. Talagang tulala lang siya. Alam mo yung masyadong gulat para magsalita. Ganun yata yung nangyari sa kanya. Pinilit namin siyang tawagin para sumama pero parang wala siyang nadidinig. Hanggang sa hinila na lang namin siya palabas ng bahay. Habang papaalis nga kami ay nakarinig kami ng maraming yabag mula sa taas. Kaya doon na talaga kami natakot at nagsitakbuhan. Yung para bang pinapaalis kami. Paglabas namin ng bahay, pinagtitinginan na kami ng ilang tao kasi dinig daw nila yung mga kalabog. Akala nila ay may nanloloob na doon sa bahay. Napagalitan pa si Jay dahil sa kakaibang trip namin sa kalokohan. Sa kanila kasi yung bahay na yun. Kinuwento namin sa parents niya yung nangyari. Akala namin ay hindi kami paniniwalaan. Ang sabi nila sa amin, kaya daw hindi na yun pinapaupahan pa kasi may nagpaparamdam talaga sa bahay na yun at malakas yung presensya. Ito lang po ang kwento ko. Try ko pong mag-share ulit next time ng iba ko pang experiences.